So, may iba't ibang uri ho ng apologetics, ano. So, para maintindihan nating lahat, baka kasi mamaya may mga tao kasi na magaling mag-defend ng faith, pero ito pala yung category niya. Ano? So, ito yung apat na category, apat na types of apologetics. Number one is the classical apologetics. Anong ibig sabihin ng classical apologetics o classical apologies? Sino-sino tong mga ito? Sila stresses arguments which attempt to prove the existence of God. Actually, lahat naman po yan, pinapatunayan, pinuprove yung existence ng Diyos. The goal of the classical apologies is to get people to accept the Christian worldview by using philosophical arguments and reason apart from the revelation of Scripture. Okay ho. So dito ho sa classical apologetics, papatunayan natin o isang uri ng apologetics na kung saan patutunayan natin sa iba by means of reasoning, by means of philosophical reasoning. Kaya alam nyo ho ang mga kaparian, ang una nila, hindi, lahat ng kaparian ho, mga kapatid, ang una nilang inaaral is AB philosophy. Bakit? Philosophy and theology begins. Kaya ho, basically, ang course ng mga kaparian sa secular philosophy. Ngayon ho, sabi ko nga, sabi ko kung ako pala magtatayo ng isang Bibles. Ito lang, wala po ito po ay walang hindi po ito dogmatic ha. Ito po ay sa akin lang ha, si-share ko lang. Sa akin lang po ito ha, wala po itong dogmatic view or sabihin na natin ganito dapat Sa akin lang po ito. Ako po kasi iniisip ko dapat pala ang isang tao or ang isang tao na gusto niya magpastor, dadaan siya sa formation. Ang requirement po, akin po, inulit ko, no, akin lang po ito. Ang requirement po ay maganda sana any 4-year bachelor course. Bakit po kinakailangan yon? Kasi sa bachelor course, mapapractice po yung critical thinking natin. Napakahalaga po nito. Kumbaga sa mga kaparian nga, ang kanilang basic course is philosophy. Mahirap agad. Kasi sa philosophy, napapractice po yung critical thinking natin at saka philosophical arguments natin. Anyways, philosophy nga, no? Okay, kaya alam niyo ho, ang pinakamahirap na subject sa philosophy ay the metaphysics. Kasi paano mo patutunayan ang isang bagay? For example, electric fan. Ano yung purpose ng electric fan? Para malamigan tayo? Paano mo mapapatunayan na yung electric fan, yun ang purpose niya sa atin para tayo malamigan? So sa metaphysics, isa po yan, paano natin patutunayan ngayon? So by means of arguments, by means of philosophical arguments. So it is wala itong basehan, pero by means of arguments or by means of philosophy, patunayan natin yun. Ang tanong, paano nga ho? Ay mahirap po 'yon kasi kinakailangan talaga natin mag-isip kung paano natin patutunayan 'yon. Kaya dito sabi nga yung classical apologetics, patunayan natin na ang Christianity ay siya yung tama without using the Bible. Paano mo masasabi na ang Christianity ay tama? Paano mo masasabi na si Jesus Christ ay Diyos without using Bible? By means of philosophical arguments. So yan po yung mga halimbawa nun, classical apologists. So in their attempt to prove the existence of God, classical apologists will use clear and logical lines of reasoning. So malinaw ho. At logical, ibig pong sabihin logical, rational, or tamang pagkakapaliwanag or sabihin na nating may chronological order. Understandable talaga. Ano ho? Classical apologetics po yon. Number two ho, na uri ng apologetics ay yung tinatawag na evidential apologetics. Stresses the need and importance of evidence to support biblical claims of truth. So, of course, madali naman intindihin. Pag sinabing evidential apologetics,
papatunayan natin yung faith natin by means of evidence sa pamamagitan ng ebidensya. Sabi nga, paano mo napatunayan na si Jesus Christ ay buhay? Nasaan ang ebidensya mo? Ang ebidensya ko ay yung wala siya dun sa tomb. Nasaan? Wala nga. Anong ebidensya mo dun? That's the evidence itself. Yung wala siya. Kaya siya buhay. Kasi kung patay siya, di nandudun siya. Nandudun yung buto niya. Since wala siya, di buhay siya. And that is evidential apologetics. Kaya yung pagkakawala niya sa tomb, yun na yung patunay na yun ang ebidensya that Christ was risen. Siya ay nabuhay. Ano ho? And that's evidence. In order to support biblical claims of truth. This evidence can be historical testimony. Di ba ho, no? Sa korte, kapag kulang ang evidence mo, napakahalaga ho ng may magwi-witness sa'yo. Nang may magkikwento sa'yo. At alam nyo ho, yung nagkikwento na to, yung nagwi-witness na to, yung nagte-testimony na to, napakalaking bagay ho nito sa korte. Para mapanalo or mapatunayan or may mapatunayan. Kaya ho napakahalaga nun. Ano? So, ano pa? Evidential, archaeological findings or even scientific theories. 'Di ba? Kaya totoo no, hindi kalaban ng Bible ang science. Ang science ay patunay sa Bible na ang Bible ay salita ng Diyos. Okay? Kaya hindi ho sila magkalaban. Tanggalin ho natin sa isip natin, ay, ang Bible at ang science magkalaban. Hindi ho. Science ho yung key natin para patunayan natin na ang Bible ay salita ng Diyos. So, evidential apologetics differs from classical apologetics. Magkaiba ho sila ha. Magkaiba ho yung evidential at saka classical. Kasi sa classical, by means of reasoning, sa evidential, by means of proving through evidences, through artifacts, through alam niyo basta may nakikita by means of seeing and touching yung senses ho natin. Sa classical apologetics, hindi ho nakikita to kasi by means of reasoning. Okay po ba? Nakakasunod naman po mga kapatid, ano? So, because of this, they will normally attempt to first prove the reliability of the Bible and then the existence of God. Kaya ho sa apologetics, ang hirap pong patunayan na totoo ang Diyos. Huwag niyo ho munang gawin yun. Mahirap ho patunayan na totoo ang Diyos. Maniwala ho kayo. Again ho, may clear and logical lines of reasoning. First things first, patunayan natin na ang Bible ay salita ng Diyos. So basically, dapat Bible ho muna yung mapatunayan natin na yun ay salita ng Diyos. After natin ma-prove that the Bible is the Word of God, saka natin patunayan na ang Diyos, na may Diyos. Kasi yung iba ho, ang ginagawa, nilalaktawan, pinapatunayan ng Diyos. Paano papatunayan? Tapos, pinapakita yung Bible. Ang sasabihin naman ng tao, ano lang yan? Ordinarong book lang yan. Pinagsama-sama, kinumpile lang yan. Yes, you're right. Alam nyo, may rule po sa argument, no? Sasakyan mo, pero hindi mo sasabihin tama siya. Anyways, may rule po ito. And I think madadaanan natin ito, sa mga next week, Ayun ho. Kaya ho, patunayan muna natin that the Bible is the Word of God. So pag napatunayan natin at na-persuade natin sila that the Bible is the Word of God, then we can prove the existence of God through Bible. Okay ho? Next is the type of apologetics is the presuppositional apologetics. Ano ho yung presuppositional apologetics? Actually, this is a Reformed theological belief. That the Bible teaches that sin has caused man to become totally depraved and unable, again po ha, sa presuppositional apologet, yung una pong dalawa, the classical apologetics and the evidential apologetics, kasali po ito doon sa first and second century. Sa presuppositional apologetics, nandun po siya sa Reform era. Kaya ho, dito sa presuppositional apologetics,
nandito si Calvin, si John Calvin. Ano ho? Anyways, nasa Reformation period sila, ano? Si John Calvin. Kaya ho, maganda ho, no? Nag-aaral tayo ng ganito kasi mababalance natin everything. Hindi ko po ito i-override kasi may magtuturo po nito. If I'm not mistaken, Pastor Derek will teach this, ano? Pero gayon pa man po, sa teka lang po, may naggaan eh. Sa presuppositional apologetics, it's about the Reformed theological belief that the Bible teaches that sin has caused man to become totally depraved and unable to properly think or Ano? reason. Ito ho, sa presuppositional ay pinapatunayan o somehow ito ay reason kung bakit ang tao ay hindi nakakapag-isip ng tama, kung bakit ang tao ay hindi nakakapag-desisyon ng tama kasi na-deprive siya because of sin o depraved because of sin. Sa kanila po yon sa presuppositional apologetics. Ano ho? Kaya lang, sabi ko nga, paano kapag may ano din, may apologies na ibang grupo. For example, ibang group niya, tas apologies siya doon. Paano pag sinabi niya, di may basihan ka din kasi sabi mo, depraved ang tao sa kasalanan eh. At depraved ang tao because of sin. So saan mo nakuha? Na deprave ang tao because of sin kaya siya hindi makapag-isip ng tama. So may loophole po ano, may katanungan, may butas po sa atin. Kasi sa presuppositional apologetics, medyo mahirap po ito kasi may basihan na. Paano pag walang basihan? Kaya po tayo, dun sa classical evidential apologetics, yung magagaling pong apologists, dito sila eh, no? Pero sa presuppositional apologetics, ang dami po ngayon nag-arise na presuppositional apologist. Nandiyan sina R.C. Sproul, sino pa nga ba? Ah, sila sino nga ba yun? Paul Walker? Si Paul Walker tuloy. Sino nga ba to? Ah, Paul nakalimutan Washer. ko yun. Kilalang Paul kilala ho Washer. ito. Si Paul Washer nga ba? Ayan ho, ano. Yan, yan po yung mga kilala-kilalang latest apologist. Sila po yung mga presuppositional apologist. Okay lang, nakakatulong din sila. Actually, magagaling nga sila eh, no? So therefore, man is lost in irrationality because he is trying to make sense of his world apart from God and the teachings of Scripture. Presuppositionalists attempt to prove that the biblical worldview is the only way to make good sense of the world. So sabi sa presuppositional, ang biblical worldview lang ay ito lang yung way para ang tao ay bumalik doon sa kanyang tamang pag-iisip. Well, in fact, may tama ako. 'Di ba? Kaya lang sabi ko nga, pag apologist ang kausap natin sa ibang grupo, di may biblical worldview ka o di may biblical reference ka kagad. 'Di ba ho, may loopholes ano. Paano nga pag wala dapat ganun? Wala munang labasan ng libro. Parang ganun ho ano, wala munang labasan. Kasi ako ang libro ko ito, ang libro mo yaan, magkaiba tayo ng libro. Paano mo mapapatunayan na ano syempre, kung ano po yung ibig kong sabihin, parang ganito ano, mat ang hawak nyo, Pilipino ang hawak ko. Tapos pinaglalaban nyo yung mat, pinaglalaban ko yung Pilipino. Hindi talaga tayo magkakaintindihan. Maganda pareho tayong wala. So pagalingan na lang ng mga lines, pagalingan na lang ng reasoning. So ganun naman ho talaga sa apologetics. Ano. Number 4 na types of apologetics is the experiential apologetics. Ito po ngayon, madami hong ganito na by means of experiences, stresses the need for personal or special religious experiences to support all claims. 'Di ba? Ang hirap po nito kapag ganito. Kasi na-experience ko. Paano pag hindi ko na-experience? 'Di ba? Alam naman natin yung truth kasi na-experience natin. Paano sa iba hindi nila na-experience? Paano natin mapapatunayan na yung sinasabi natin ay totoo? Na-experience natin ay sila hindi nila na-experience. Paano ho yun? Pero gayon pa man, may experiential apologists din. Ano ho? At marami ho yan ngayon. Kaya lang ho, ang sad part nito ay hindi ho nag-aaral. Naka-base lang sa experience. At again po, experience is not
the basis of truth. But one, but one. Ibig pong sabihin, but one of the basis, isa sa mga basis, not concrete basis of truth, pero isa sa mga basehan. Pero pwede ho yung hindi ma-experience, pero kayang patunayan. Okay ho? So this type of apologetics became famous during the existential movement of the late 1800s. This is the hardest by far to debate and defend. Ayan nga ho yung sinasabi ko na kanina. No? Typically, this group will resist rational arguments if it contradicts personal experience. So dito po sa experiential apologetics, ayaw ho nila sa classical at evidential apologetics. Kasi hindi sila naniniwala. Kasi ang paniniwala ng mga ito, ako naranasan ko. Doon ako magbe-base sa experience ko. 'Di ba ho? So, mag-reflect ho tayo. 'Di ba? Minsan may ganyan din ho tayo, ano. Pero alam niyo po napakaganda kung itong mga types of apologetics na to, hindi man natin ganun taglayin lahat. I mean, hindi man natin ganun tayo kagaling lahat, but somehow meron tayo ng tigkakaunti nito. Napakagaling niyo pong tagapagtanggol ng pananampalataya. Alam niyo, kunin niyo yung experiential, kunin niyo yung presuppositional, damihan niyo yung evidential, galingan niyo yung classical. 'Di ba ho? Pag ganyan ho tayo, kahit ho sinong humarap sa atin, ay kaya natin ipagtanggol yung pananampalataya natin. Pero ito ho, take note, pag same faith ho tayo at in-apply natin itong types na to, hindi ho tayo magkakasundo. Maniwala kayo. Ano tayo? Magkokontrahan lang tayo. Kasi ang Christian apologetics ay hindi po ginagamit sa same faith. Ito po ay gagamitin natin sa different faith. Kaya kung kayo ay Baptist, kung kayo ay evangelical, kung kayo ay reform, tapos ako ay ganito, tapos mag-uusap tayo, hindi ho tayo talagang magdamagan, talagang may pareho tayong may reason. Ano ho? Kasi hindi applicable ito sa atin. Tayo po ang magtanggol sa pananampalataya natin. Ipagtanggol natin sa iba. Kaya ho tayo, hindi tayo magkakalaban. Ano ho? Tayo ho ay magkakakampi. At ang kalabanin natin ay yung hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi naniniwala sa Trinity. Hindi naniniwala sa Biblia. Yan po ang kalaban natin. As far as apologetics is concerned. Sige po, may tanong po kayo bago po ako mag-proceed. Baka po may tanong po kayo, I can entertain po kung kaya ko pong sagutin. Yes, Pastor, may question ako. Yes po, Pastor Joel, go po. Doon po sa Book of Acts chapter 17 verses 22 to 31 ay merong argument doon si Paul sa mga Ateyan. Ano po? Apo. Ang aking pong question. Pastor, ano Ano, nga pong Acts ano? Acts 17 to chapter 17 verses 22 to 31. Meron po doong sinabi si Pablo. Nakipag-ano po siya doon bagay meron siyang pinanindigan o pinaliwanag po. Ang aking tanong, ano po yung ginamit niyang apologetics dito? Evidential po ba o philosophical apologetics? Actually, dalawa po yung ginamit niya. Minix niya po yung Apo. classical at saka evidential. Kasi ho, Mm. bakit po niya, taga lang po may bakit po niya ginamit yung classical? Kasi reason, ni-reason niya. Ipinaliwalag Mm. niya by chronological order. Gumamit siya ng evidential kasi wala. Tama po ba? So, Kung ako nagkakamali, so ito po ang yung ang resurrection. pinaka Apo. ginamit niyo po diyan ay classical or hindi niya ba ginamit yung philosophical apologetics niya rito? Actually, yung philosophical po ay nakapaloob po siya dun sa classical. Parang Opo. ganun siya. Same naman din yun eh. So, Opo. ano po ang pinaka ginamit niya dito sa dalawang ito? Actually, tatlo yung ginamit niya dyan. Even Apa. experiential ginamit din niya. Okay. Sige. Thank Opo. you, Ano po, Pastor. ganun po kagaling si Paul. Oo, Ganun po. kasi yung kanya kasing yung stud niya kasi pagdating doon sa faith,
talagang yung apologetics niya accurate, kumbaga. Yes po, Hindi mo tama siya po kayo, pwedeng Pastor Joel. hindi po siya pwedeng itinag kahit na i-divert ka doon sa ibang apologetics na meron ang hindi naniniwala doon sa kanyang faith. Pero nagtatagumpay siya kasi nga marami siyang apologetics na ginagamit, especially yung evidential at saka yung experience niya talaga nung nakilala niya si Jesus. Thank you, Yes po, Pastor. tama po kayo, Pastor Joel. Ang galing nyo po. Yan po, kaya nga ano, no? Ang galing nga ni Paul eh, no? Alam niyo ho si Paul kasi, mataas talaga yung antas ng pinag-aralan niya. Alam niyo po to, tayo dito mga pastors, alam niyo po may mga season pastors po dito, inuulit ko po, no? Kayo po ay kumbaga aking iniidolo, no? Yung mga season pastors po natin dito. Matatagal na po kayo nagpastor, talaga hong malayo po yung difference natin. Kaya po ako po ay taas loob sa inyo, saludo po ako sa inyo. Pero alam niyo po si Paul, ang taas ho ng antas ng kanyang pinag-aralan. So tayo ho, wag ho tayong magalit, wag ho tayong maging anti-intellectualism. Ano pong ibig kong sabihin? Kasi po may mga bagay ho tayong naririnig, 'di ba? Minsan, ewan ko po may experience po kayo ganito. Wag puro talino yung gamitin mo. Ang Bible hindi puro talino. May mga ganun ho ano. Pero wag ho nating taglayin yung ganung karakter, no? Kung wala ho ganun dito, mas maganda ho ano. Mas maganda ho 'yun. Pero si Paul ho talagang ang talino niya no. Actually, alam niyo ho yung mga letters, the epistles. Epistles are the commentaries of Apostle Paul. Ito po yung mga komentaryo ni Apostle Paul from the Old Testament. Kaya kapag titignan nyo, mostly ng quotation ni Paul, the Old Testament. Kasi nagko-comment siya yung mga letters niya, yung mga epistles niya. Commentary, excuse me, commentary niya to from the Old Testament, from the Old Scripture. Sorry for the term Old Scripture. Ano? Kaya ako, ang dami niyang alam. Kaya alam po talaga ni Paul kung ano yung sinasabi niya. At alam niyo po ang kagandahan doon kay Paul, yung experiential nai-apply niya kasi naranasan niya ang Panginoon. Hindi lang niya alam, hindi lang philosophically alam niya, kung hindi alam din niya by evidence at alam din niya by experience. Kaya ako, tama ho si Pastor Joel ano, yung types of apologetics na to, halos in-apply ni Paul lahat. Wherein tayo ho, mas maganda kung ganun ho. Hindi ho pwede tayong matali sa experiential lang. Kasi pag experiential lang, paano nga pag di naranasan ng iba? Paano natin ipagtatanggol yung faith? At lalo-lalo na ho no, sa atin, of course, madalas naman tayo nagbabasa ng Bible. Ano? So, we need extra source, I mean, extra resources. Pero be fair ho ha, hindi porket nagbasa kayo ng ibang book aside from Bible, hindi na tayo sola scriptura. Sola scriptura pa rin po tayo when it comes to authority. The authority, the supreme authority is the Bible. And that's sola scriptura. Pero kapag may iba tayong book na basihan ng authority ng living natin, ng Christian living natin, may ibang book, ay dun ho sala. Ano ho? Pero pag may ibang source lang tayo to understand the Bible deeply, okay lang ho yun. Wala na pong ibang tanong? Pastor, follow-up question. Yes po, Pastor Joel. Alin po ba ang mas accurate sa dalawa? Evidential apologetics or experiential apologetics? Thank you po. Ayun, opo. Actually, kung mas yung accuracy po yung titignan natin, doon po tayo sa ebidensya. Kung accuracy ho, yung ating pagbabatayan with evidence. Ano ho? Kinakailangan nahawakan, kinakailangan nakita, kinakailangan alam niyo ho yung visible, 'di ba? Kasi pag parang ganito ho no, sa korte, hinaras ako eh. Ano mo nasasabing naharas ka? Kasi naranasan ko. O, di ba? Anong patunay na naranasan mo? Pag walang na pag walang napatunayan o walang naipakita na patunay na hinaras ka, ang hirap pong ipanalo. So, ganun din po sa pagtatanggol sa pananampalataya. Kung accuracy ang pagbabatayan, eh di sa evidential po tayo. Pero nagiging mas
ano siya, mas tama, mas kapani-paniwala kung sasamahan ng experiential. Ayun ho. Pero kung wala namang Sige, experiential, Pastor. salamat po, Pastor Joel. Kung wala namang experiential, at least evidential and classical or philosophical. Ayun po. Pasensya na po kasi matanong talaga ako. Okay po, Pastor Joel. Maganda nga po yun. Maganda po yun. Para po yung ating discussion mas lumawak. Ano. Lagi ko po yung sinasabi, no? Mas maganda po kung may nagtatanong kasi yung sa pagtatanong mas lalawak po yung ating kaalaman kaysa po dito sa mga pina-flash lang namin na PowerPoint. Kasi pag dito lang tayo nag-base lahat, ay di ito lang yung alam natin. Pero pag nagtanong ho, pag may mga nagtatanong ho, mas nabobroad yung ating inaaral. Ganun po. So, the core belief of Christian faith. So, the role of the apologists is to explain and defend the core teachings of the historic Christian faith. So, yan po yung role natin, ha? Ipaliwanag at ipagtanggol yung pinakaturo at paniniwala ng Kristiyanong pananampalataya. Okay? So, in order to perform his duties properly, an apologist must understand the basic tenets. Actually, 12 po ito. Kinakailangan maintindihan po natin. Pero alam ko naman ho tayo dito ay naiintindihan naman talaga natin to, no? Alam nyo ho, napakahalaga ng basic. Kasi pag alam natin yung basic, kahit gaano pa kalalim yan, pag alam natin yung basic, ay talagang kaya. Ano ho? So, ito po yung 12 core beliefs. Truth can be known. Ang katotohanan po ay possible na malaman. Posible talagang malaman. Pero it doesn't mean na kumbaga isang effortan mo lang para malaman yung truth. Still, all of us are searching for the truth. Paano ko sinasabing truth? Of course, the major doctrine is the truth. Hindi na ho yun mababago. Dogmatic na yun. Kaya lang po, ano pinupoint ko dun sa truth can be known. Ibig pong sabihin, nag-i-illuminate po yung nabasa natin. Yung nabasa natin sa Bible, hindi pa talaga yun yung meaning nun. Okay? So, syempre kapag along the way, along the process, along the years, mas mag-i-illuminate pa sa atin kung ano yung verse na binasa natin na yun. 'Di ba? So, truth is not relative. So, ano pong ibig sabihin that the truth is not relative? Ibig pong sabihin nito, hindi ho natin pwedeng gawing katotohanan yung kasinungalingan. 'Di ba? Pag tama, tama. Pag mali, mali. Hindi natin pwedeng gawin tama yung mali. At hindi natin pwedeng gawing mali yung tama. Oh, just like for example, God is love. So since God is love, we are all subjectors to be loved and love. 'Di ba ho? Subjected tayo para tayo mahalin at para magmahal. Tama po ba? 'Di ba? Kaya ito ang kinakatuwiran dahil tayo ay subjected magmahal at mahalin, mamahalin ko yung sarili kong o mamahalin ko yung ah kaano ko, kumbaga parang ganito no, yung kasarian same na kasarian, 'di ba? So, ang ginagawa ho kasi ganito ang argumentation. Since God is love, we are subjected to love and be loved. So, ibig sabihin, pwede natin mahalin yung same sex natin. Which is, yun po ay relative. Okay? So, hindi ho pwede yun. Ang truth, mahalin mo yung opposite sex mo. Hindi mo pwedeng mahalin yung kaparehong kasarian mo. Kung babae ka, mahalin mo lalaki. Kung lalaki ka, ang mahalin mo babae. Kung ikaw ay lalaki, ang pakakasalan mo babae. Kung ikaw ay babae, ang pakakasalan mo ay lalaki. Hindi ka pwedeng ikasal sa pareho mong kasarian. Kapag ini-reason out mo that God is love, ay mahabang usapin, papatunayan ko na yung perception mo na pwede mong pakasalan o pwede mong mahalin ang sarili mong kasarian ay mali. Ang tawag ho doon, relative. Truth
is not relative. Truth is truth. May tanong po? Baka po may tanong kayo. Okay po, sa mga kapatid natin, wala naman po kayong tanong about sa relativity ng truth. Next po, is the theistic God exist? A God who is supreme, transcendent, and immanent. So, ayan ho talaga ang Diyos ay nag-exist. Miracles are possible, but it doesn't mean na pwedeng mangyari lahat ng himala sa atin, katulad ng nangyari. For example, ganito ho, may nangyaring himala kay Pastor Derek or kay Pastor Joel. It doesn't mean na pwede rin mangyari sa akin yun. Although possible, pero hindi pwedeng yung experience ng miracle ni Pastor Joel o ni Pastor Derek ay iba sa experience ko. Okay? So hindi po siya pwedeng maging batayan. Pero possible ang himala. Miracles are possible. Kaya ho ah ano ko ba sasabihin to? At tabi-tabi po for the sake of discussion. Ano po sa mga kapatid ko po na pastor na nandito for the sake of discussion. Kaya po yung healing, ano matawag doon? Healing crusade. Healing crusade ho. Dalawang bagay ho yan dalawang bagay. Yung mga modern po ngayon, hindi na yan ina-acknowledge. Yung iba naman ho, ina-acknowledge pa yan. Pero alam nyo ho, ang ginawang himala ng Panginoong Hesus sa Bible, hindi ho siya lahat gumawa ng himala. Marami siyang ginawang himala, pero yung ginawa niyang himala ay hindi para sa lahat. May mga tao na ginawa niya ng himala, may mga lugar na gumawa siya ng himala, may mga senaryo na gumawa siya ng himala, pero hindi lahat ginawa niya ng himala. Okay? So, yun po tayo. Kaya hindi lahat ng nasa Healing Crusade ay kung ano yung nangyari sa'yo sa Healing Crusade, mangyayari din sa iba. Malabo ho yun. Pero possible. Okay ho? Number 5, miracles performed in connection with a truth claim are acts of God to confirm the truth of God through the messenger of God. So, alam niyo ho, yung miracle, may connection po to sa katotohanan pagdating sa ginagawa ng Diyos. Ayun na ho, which is sinabi ko na kanina, prior dun sa number 5, sinabi ko na kanina. Hindi lahat to ay pwedeng gawan ng himala ng Diyos. Pero possible. Kaya nangyayari yung iba, nagkakaroon ng unbelief lalo. Lumalalim yung unbelief kasi naggawa ng himala ang Diyos sa akin. 'Di ba? At yung kung anong ginawa ng himala ng Diyos sa akin, gagawin ding himala ng Diyos sa iyo. Paano pag hindi yun? Din nasiraan pa natin ng Diyos. Pero pwede nating sabihin, God make miracles. God made the miracle for me, to me, and God can perform also a miracle to you. Hindi ko lang alam kung anong uri ng miracle yun. Pero magkaiba ho. Possible ho yun. Okay? Kasi alam nyo ho, philosophical mga kapatid, listen ho. Death also can be a miracle. Yung kamatayan ho ay himala din. Paano ho nyo nasabing himala? Yung kamatayan. Ito po yung halimbawa. May dalawang taong may sakit, may malubhang karamdaman. Yung isa, umabot pa ng 10 years. Ang sakit niya, for example, cancer of the bone. Sobrang sakit po nun. Pero umabot pa siya. Kunyari lang ho hypothetical umabot siya ng 10 taon sa sobrang sakit. Yung isa ho, wala ng 1 buwan, namatay na. And that's miracle. Ho? Mag, kasi akala natin ang miracle, it's a complete healing. Ho? Minsan ho, miracle din yung hindi tayo nahirapan sa mga karamdaman natin. It's a miracle din. Alam niyo ho, sabi ko nga, lagi ko sinishare to, lahat ho tayo ay mawawala sa mundong to. Ano?
Ang kamatayan ho, ang uri ha, uri ng kamatayan ay pinapanalangin. 'Di ba? Sino gusto dito pag namatay siya, ano pa siya? Bago siya mamatay, nawasak pa yung ulo niya, tapos nakakahinga ka pa, tapos nararamdaman mo pa yung pain na tinatahi, tapos conscious ka pa na nahihirapan yung pamilya mo, 'di ba? So, may ganun, may mga ganun ho, no? Pero tayo po, we believe that kung kukunin na tayo ni Lord, Lord, glimpse na lang. And that's your miracle to me. 'Di ba ho? Again, hindi po lahat ganun at hindi po ito dogmatic ha. I'm just sharing a fact. Ano? Number 6 ho, the New Testament documents are reliable. Okay? So yung New Testament, ito po ay reliable, ito po ay mapagkakatiwalaan, ito po ay pwede talagang maging basihan ng katotohanan. As witness in the New Testament, Jesus claimed to be God. Okay? So since we believe in the New Testament re, are reliable, of course, we believe that Jesus is God. So, kapag naniniwala ang isang tao sa New Testament, tapos hindi siya naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos, hindi siya naniniwala sa Trinity, ibig sabihin, may fall yung paniniwala niya sa New Testament. Kung ano po yung ibig sabihin. So, kung maniniwala ang isang tao na ang Panginoong Jesus ay Diyos at maniniwala ang isang tao sa Trinity, ibig sabihin, naniniwala siya sa New Testament. Pero kung naniniwala ka sa New Testament, pero hindi ka naniniwala na si Jesus ay Diyos at hindi ka naniniwala sa Trinity, malaking question ho. Paano mo pinaniwalaan ng New Testament kung hindi ka naniniwala doon? So Jesus' claim to divinity was proven by his unique nature and volume of his miracles. Tama naman ho yan. Therefore, Jesus was God in human flesh. Whatever Jesus affirmed as true is true. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus, yun yung katotohanan. Sapagkat ang New Testament is reliable. So Jesus affirmed the Bible as the Word of God. And Jesus is the living Word of God. He is at the beginning. Ang Panginoong Hesus ay nasa simula pa lang nang likhain ang langit at lupa. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So and so forth, ano. So yun po yun. So therefore, it is true that the Bible is the Word of God, and whatever is opposed to any biblical truth is false. So ibig sabihin, pag lahat ho na nagko-contradict that the Bible is the Word of God, ibig sabihin kapag nag-o-oppose po ang isang tao na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos, ibig sabihin kalaban siya ng katotohanan. Okay? Because the Word of God is truth. The Word of God is truth. Jesus Christ is the truth. And Jesus Christ is the Word of God. Okay po? Ayan po yung core beliefs natin, ano? May nabasa lang po ako. Actually, ang term po na ginamit ni Apostle Paul, katulad nga nung sinabi, nag-share ho dito sa chat box. Since tatlo po ang ginamit niya, hybrid po ang tawag doon. Tama ho kayo? Sino ba yung nag-share nun? Hybrid po ang ginamit doon, si Pastor Marlon, ano? Yan, totoo po yung sabi niya, hybrid yung pagkakagamit ni Apostle Paul sa pagtatanggol ng pananampalataya niya. Next is classical issues in apologetics. Ito po yung mga classical issues. Historically, the church has found that there are several issues that every believer should be able to explain and defend. So may mga issues that every believer should be able to explain and defend. These classical issues act as the foundation upon which other areas of Christian belief are established. The following is a brief listing of the central apologetic topics. A mature Christian should be able to defend. Number 1, the existence of God. Kailangan mapatunayan natin yung existence ng Diyos through philosophical arguments, through logical arguments. Number 2, two evidential apologetics. Okay? Kailangan mapatunayan natin by means of evidence. 'Di ba?
Pwedeng historical, pwedeng, alam niyo yung ibang discipline, mapapatunayan archaeological, by means of artifacts, so on and so forth. Ano papatunayan natin? The reliability of the Bible. Okay? The uniqueness of Christ. Ang Panginoong Hesus, unique siya talaga. The biblical creation account. The existence of miracles. So basically, yan ho yung ating patunayan. Ano? Alam niyo ho tayo, pag itong mga to, kaya na natin patunayan, ah, hindi na ho mababago yung faith natin. Ano? Kaya minsan may nawiwin pa sa iba kasi hindi ito naintindihan. Hindi naintindihan yung existence ng Diyos. Hindi naintindihan yung reliability ng Bible. Hindi naunawaan yung uniqueness ng Panginoong Hesus. Hindi naintindihan yung account, yung creation account sa Bible. Of course, hindi rin naintindihan yung miracles ng Diyos.